Sa isang balita, sinabi ng mga otoridad na sinisimulan na ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa pagkakasangkot ni Liza Smags at PBBM sa isang sindikato. Ito ay kaugnay sa mga aligasyon ng pandaraya at pangungotong sa kanilang mga gawain. Ang pagsisimula ng imbestigasyon ay naglalayong panagutin ang mga dapat managot sa anumang uri ng krimen na kanilang ginawa. Batay sa mga ulat, nakitaan ng mga ebidensya ang posibleng pagkakasangkot ng dalawang personalidad sa ilang krimen na may kinalaman sa sindikato at dahil dito tinitiyak ng mga otoridad na walang sinasanto sa paghahabol ng hustisya at pagsasagawa ng legal na hakbang laban sa mga sangkot. Sa korte, inaasahan na magsasagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng mga sangkot at mabigyan ng tamang parusa ang mga dapat managot sa kanilang mga gawaing labag sa batas. Ang kagyak ng aksyon ng korte ay naglalayong mapanatili ang kaayusan at integridad ng lipunan laban sa anumang uri ng kriminalidad. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ikaw na ang taong bayan na ikaw ay isang bangag-bangag. Ngayon, sasabihin nyo, wag akong patulan? Pero tangina ninyo, sino nagpainit sa'yo ng pangalan mo sa social media? Sino, mga kababayan? Si Marlica na gusto ninyong ipagurgur. Siningil ko ba kayo? Binudol nyo ko, binudol nyo kaming lahat. Kaya para makabayad ako sa pagiging instrumento ng pambubudol ninyo na hindi ko naman kasalanan dahil hindi naman ako nambudol. But again, meron akong partisipasyon dahil naniwala ako sa pambubudol ninyo. Judgelatan ko kayo ng juhay sa social media. Baka ma-interpret na naman ng mga inayupak. Judgelatan ko kayo ng inyong mga pulboronic activities. Leriza Rezotti, thank you Palangga. Bel Conanan, thank you. Oh wow, 66,000 viewers, thank you Palangga. Ngayon, tanungin kita, Bobong Marcos. Di ba wala ngang uma-attend sa'yo sa birthday mo? Kinukulit mo pa si Glenn Chong para may maroon kang bisita. Dahil isinusuka ka noon eh. Walang pumapansin sa inyo. Ako ang kinukulit ninyo para mag-interview ka. Dahil kilala ka lang na Bobong Marcos. Pero, ginising ko ang diwa ng mga palangga ko na nadamay sa pangbubudol ninyo. Dahil akala ko, hindi na kayo mambubudol. Akala namin na yung mga pinangako ni Imelda Marcos na mga frozen assets na pinakita niya mga bill of lading na sinasabi niya na yun ang makakapagbayad ng utang ng sambayan ng Pilipino at even ng mundo ay ibigay niyo sa tao. Pero tangina ninyo, suga pa kayo. Hindi nyo na binigay yung mga assets na ano nyo na, natanggap nyo na, nakuha nyo na dahil sa pagtraidor o pagtaksil nyo sa bayan, gusto nyo pang ubusin ang national budget. Pangahayop kayo. Then, wag akong pansinin. Pero ilang beses kayo nagpa-interview, you see, you people with brilliant minds, smart people like you guys na nanonood minus the dugyots na mga fangit. Ew. Kadire. Sabi ni Puso. Kamusta na si Puso? Oh my God! Kadire! Meron ba bago yung hitad na yan? Parang gusto ko mag-showbiz ngayon eh. Oh my gosh! Ay, nako, oh my gosh! Dapat magkaroon na kayo lahat ng gash-gash! Mga inayupa kayo, ginagasgas nyo ang pera ng bayan. Ngayon, ano pa pinag-usapan nila dito? Sino pinag-usapan pala namin nung aking palangga? Pinag-usapan natin trust rating. Ayun. Oh, ito. PDEA, PNP, AFP. Hinahunting ngayon. PDEA, AFP, PNP. Hinahunting nila. Magmamanhunt sila. Ayon sa aking palangga. Kaya sabi sa aking palangga, wag mo muna ako ha. Wag mo muna ako ibukelya, sabi niya. Wag mo ako ibukelya. Kasi gugurgurin ako dito. Minamanhunt na yon ng AFP, PNP, PDEA kung sino ang nagbibigay sa atin ng impormasyon. Hoy, over my sexy dead body. Hindi ko ibubukelya ang aking mga puting ahas. Pinoprotektahan ko sila kasi darating ang panahon
Sasama-sama din kami. Sama-sama nating abutin. Ayan, aabutin namin ang matayog na bituin. Lalagpakin namin kayo. Kailangan malaman ng taong bayan, minamanhunt palangga. Palangga, sabi sa akin, minamanhunt PIDEA, PNP, sinususog nila kung sino ang nagbibigay sa iyo ng impormasyon. Eh kung sabihin kong si Kuting mismo. Manhunt si Kuting. Di ba? Ako sasabihin ko si Kuting mismo ang puting ahas ko. Manhunt si Kuting. Di ba? Bangag-bangag naman yun eh. Baka nakalimutan niya. Baka nakalimutan niya. Nag-text pa na siya o tumawag siya. You'll never know. Kasi pag bangag ka ngayon, nakalimutan mo na bukas. Si Kuting. Ay, abot sa inyong lubot, mga giatay kayo. Okay, recently may nag-share sa akin. I don't know kung what do you call it? Sa Boracay ba yun? Nandiyan po sa Boljakan sa ating Facebook. Merong dinidemolish. Wala na kasing caption eh. I cannot react kung ano talaga. Kung yun ba ay mga kababayan nating, mga IPs, indigenous people, mga ati, dira sa Boracay. Kaluoy man sila. They're there. They're there sa buong buhay nila, mga ancestral land nila and everything. Kung yun na, yung pinost ko na nakita ko dyan sa Boljakan, na inaano ng mga polis, dinidemolish itong mga ati daw. Kaluluoy man. Nakita ninyo. Sa panahon ni Duterte, binigay sa kanila yung kanilang klowa, yung kanilang lupa na kung saan. Kakapiranggot lang naman na lupa yun. Para sa kanila. Babawian nyo pang hayop kayo. See, eto yung mga issue, mga palangga, na makakatouch sa puso nyo. What if kayo yung isa sa mga ati doon? Yung mga anak ninyo, displaced. Hindi alam kung saan pupunta. Dahil pinapademolish ng buwaka ng inang gobyernong ito dahil sa kanilang interes. Dahil ibinigay ang interes sa mga developers na mga kasabwat nila. Ang mga kawawang ati dira sa Boracay, kaluluoy. Back in the 70s and 80s, yung mga mas matanda sa akin, may nag-message sa akin si Palangga. Mas matanda ng konti sa akin. So niya Palangga, back in the 70s, dinadala kami dira ni nanay kasi taga Roa City. Si Linya, shout out sa imo Palangga, you know who you are. Okay? Huwag ko nang sabihin baka gurgurin ka. Okay? Nasa nasa circle din ng mga kagandahan. Okay? Sabi niya sa akin, Palangga, back in 70s, 80s, ginadala kami ni nanay sa Boracay, 70% dira, 70 to 80%, grabe Virgin Island, ina ang Boracay. Mga ati na, mga parinti, pangalan naton, ina siling niya, the way na mag-istorya kami. Sinya mga parinti, tapos siyanda, kaluluoy ila sitwasyon. Kaluluoy, kaya ginademoli sila at ginatag na ni Duterte at yung kanilang part of parcel, land parcel, ay binawi ng mga inayupak. See? The reason why we have to end them. End them, mga brusko-bruskong mga palangga na kayo ay ginigipit din kayo, men and women in uniform. Ginigipit kayo. Ang aton mga parintida na mga ate, aton mga parinti na sila tanan. Dahil kung hindi man tayo na lahian, muna man kita. Yan ang ating mga kawangis bago tayo na lahian ng ibang lahi. You know what I mean? Asan ang human rights? Nasaan kayo na ipagtanggol itong aton mga parinti na mga ati dira sa Boracay? Mga iyodiputa, kamo nami kayo pang gurguron. Nadiin kamo saan na pinababayaan yung umiiyak ang mga ati dira na may lupa na, may titulo na, may klowa na and everything na binigay ni Digong. Pero binawi ng bangag. Gamitin nyo mga pulis dyan na nagdidemolish. Kung ako sa inyo, huwag kayong sumunod kung may puso pa kayo. Ba't nyo susundin ang utos ng isang nag-i-interest ng kalupaang yan? See? You have to get up. Ang pinaglalaban ko dito, buwis buhay, sabi nga ni Sas. Shout out kay baby girl. Andiyan ba si baby girl? Ang sakit sa dibdib na makita itong mga kaluluoy naton, na mga kababayan, mga parinti naton na sila. Iisa lang naman tayong nananalaytay na dugo sa atin. Ginigipit. Pang-aabuso. Suppression. Saan sila dudulog? Umiiyak ang mga bata. Naririnig ko dun sa video na yun, tumatangis. Kung doon po yun, nasa Boracay. Tumatangis. Pero ang putang inang Kuting Junior, bangag pa rin. Pinababayaan niya si Lisa na si Tambaluslos, nasubuan lang siya ng pulburon, bibigyan na siya ng script,
Tapos mag-arte-arte na. Recently, anong ginawa mo, Kuting? Nagbuhat-buhat ka ng bugas. Ngayon, di punggol ka. Nakita niyo latest niya? Nagbuhat ng ilang yun, 20 kilograms yung binubuhat niyang bigas na binibigay sa mga tao. Anong kadyutahan yan? Hindi yan pang presidente. Sige nga, what is the purpose of that? Pagbagsak ng rating mo, magbubuhat ka ng bigas, magbuhat-buhat ka ng bigas ng mga sibuyas. Marian, very maroas yan. Very Lisa Smugs yan. Mag-inom-inom ng tubig sa plato, di ba? Ginoo. Nalala niyo yun? During the election, magbuhat-buhat ng sibuyas, magkain-kain sa baso, mag-inom-inom ng tubig sa plato. Remember that? Yan ang nagpabagsak kay Roas. Tapos ngayon, magpabuhat-buhat ka ng bugas. Palunok ko sa'yo lahat ng bugas eh. At nang mabusyod ka na. Kita niyo yon? Resign ka na, Kuting. Resign, resign, resign. Pulburon, test, epal ka. Timberland. Gulp. Thank you, Palangga. Okay, niloko mo kami, Marcos, sabi ni Carolina. Manhid ang mga puso nila, sabi ni Virgilio. Diba? So yun, mga Palangga. Si Siren G, thank you, Palangga. Okay? Si Gulp Seward, thank you also. I will ask you, people, kahit ano man ang kulay ninyo, maliban sa mga dugyot, sarado mga utak yan, mga tayo laman ng utak ng mga yan. Mga pangit. Pangit. So kadiri. Tanungin ko kayo, ay nako, yan ba ang solusyon? Pagbagsak ang trust rating, pag ang issue ay magpulburon test ka, ang solusyon niya magbuhat ng bugas? Magbuhat-buhat ng bugas ang gago? Uto-uto daw gago, gid. Mag-traffic-traffic. I love that. Makuha, naalala mo yon? Di ba? Inano ko yun, million viewers yon. Inano ko yun, binidinab ko yun. Inagay si Dodong Mar, mabuhat-buhat ng biga, ay, pabuhat-buhat ng sibuyas, patraffic-traffic, painom-inom ng tubig sa plato, pakain-kain sa baso, di ba? At alam niya kung nasaan ang shabu, mga ganon, di ba? Yun ang babagsak sa kanya kay Dodong Mar. O, saan ang alpotero na yan? Buhi pa na sa? Dodong din ka na. Yan. Kamag-anak na di Satanas, kaya mo tahimik. Magkakasabot yung mga yan. Kaya ayaw nilang pag-usapan itong issue natin sa pulburon. At the solution, na gusto nila, imamanhunt nila ang PDEA, PNP, AFP, kung sino nagbibigay sa atin ng mga dokumentong ito. Sabi ko nga, kahit pinipitin nyo yung kipay ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Okay? Sabi nga, nag-comment. Loko-loko kasi itong mga Palangga ko sa private message. Maharlika, siguro kahit pilipitin nila yung mani mo, huwag mong ibubuking ang puting ass ko. Of course, darling. We're not gonna do that. Si Sindikato nandito. Sindicato, how are you? Marcos Certified Magnanakaw. Okay, ngayon mga Palangga. Suppression, abuse, lahat. Suppression, ito yung ginagawa sa atin. Nire-report nila ang ating mga posting tungkol sa pulburon at mga kritisismo natin sa kanila. Suppression sa SMNI, suppression kay General Macanas, suppression sa ang alindog ko. Pero sabi ko nga, hindi nyo kaya yung bunganga ko. Umaabot to. Parang lingganay. Yun yung lingganay? Mailungkot ng tuwa ni mga Palangga. Yung lingganay is what? In Tagalog. Lingganay, isang malaking bell, tama? Diba? Na pag binagting mo nung unang panahon, umaabot sa kabilang barangay. Hindi pa uso ang social media. Radyo pa lang, pero matatalbugan, bell, right? Matatalbugan ng radyo nung panahon na yon, ang bunganga ko. Aabot sa kabilang dulo. Kaya hindi nyo kami kayang pigilan. Kahit anong suppression na gagawin mo, Kuting, ay Lisa Tanas, Tambalusnos, kahit maglagay pa kayo ng mga ads dyan, di ba? Kung ano-ano, kahit naka-black na kayo, di ko alam kung paano nyo nagagawa, mga hinayupa kayo, hindi na maniniwala ang taong bayan sa inyo. Dahil ayaw mong sagutin, Kuting, ang mahalagang issue. Okay? Mahalagang issue na itong kordoroy na pagmumuka ni Lisa Tanas ang nasa likod at si Tambaluslos ang nasa likod ng mga bribery. Tandaan nyo. The Okada issue, Lisa. O ayaw mo rin pansinin yan para mailabas natin ang ebidensya. See, ayaw nilang, imagine mo may accusation dito kay Lisa na to, na sinabi ko sa inyo, si Lisa at si Tambaluslos at si Altenco at si Bimot Nolan, nandoon sa hawak kong ebidensya, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw niyong pag-usapan yung issue na yan. Ang ma-present natin, exhibit A, B, C, D, E, F, G hanggang X, Y, Z. See? Ayaw din ang pag-usapan. Ayaw ni Lisa lumaban ng head-on. Ayaw niyo lumaban, Kuting, ng head-on. Ikaw ang involved dito eh. Ikaw dapat ang magkaso. Diba? Ikaw ang magkaso. Ikaw ang involved dito. Papalunok ko to sa'yo eh.
Gaganon ko talaga to eh. Pag nakita ka na, di ba? Oh, ayaw nyo lumaban ng head-on. Sa halip, ay ginagago nyo ang Pilipino. Sa halip, binubusalan nyo kami. Sa halip, magbabayad kayo ng what? Ng mga media. At recently, natakot itong si Delete Tribune. Hindi na raw Daily Tribune. Delete Tribune. Actually, I don't wanna attack the Daily Tribune. Kasi sabi ko, naniniwala ako na alam nila yung nangyayari, pero baka nakaramdam sila ng takot. And I feel sorry for you. Sino ba may-ari ng Daily Tribune? Sabi ni, huwag ko na pangalanan. Sino may-ari ng Daily Tribune? Totoo ba na may part owner si Senator Bongo? Is it true? If that's true, Senator Bongo, kung part owner siya, hindi ko alam, may nag-message lang sa akin. I'm not sure. Maybe Senator Bongo will do something, baka hindi niya alam. Ha? Senator Bongo? Oh? Baka tinatarantado ka ng mga tao nasa ano mo, nasa paligid mo. No, may nag-message sa akin. I'm not sure, I'm just asking. Kaya nga sana magsalita si Senator Bongo kung siya talaga ay part nito. I'm not sure. Nag-pop up lang sa message. So, parang sa akin lang, kung natatakot itong Delete Tribune, dahil tinawagan ni Chavez, dahil inutusan si Chavez ni Lisa Tanas, ito ay mando ni Lisa Tanas ni Tamba through presidential communications. Kasi si Chavez is strategist nila, presidential communication strategist Eclabush, para ipatanggal ang Tribune, di ba? From Daily Tribune ay Delete Tribune na ngayon. Nakakaawa naman kayo. You have to have guts and balls to fight and to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. If you want to survive in this world, Daily Tribune, bigyan ko kayo ng bonggang-bonggang advice. As a vlogger, na tumayo sa lahat ng mga demonyo since August of 2022. I'm talking about the expose ko, di ba? Na ako ay minura din ng ibang mga palangga ko, nagalit sila, akala nila ako ay hindi lang daw nabigyan ng pwesto or personal chuchu-chuchu. I answered that already. Okay. I stand for what is right. Nilabanan ko ang jutang ng gobyernong demonyong ito na nagpapahirap sa bayan. Kung gusto nyo magtagal sa industriya ng social media, mayroon dapat kayong tapang. Dahil ang panahon ngayon, ang mga palangga natin ngayon ay matatalino at matatapang para magkaroon kayo ng engagement at mapatunayan ninyo o mapakilala kayo sa buong mundo na kayo ay nasa tamang katinuan o walang kinikilingan, walang sinusuportahan. Katulad nitong ibang mga mainstream media na wala daw kinikilingan, walang sinusuportahan, nababayaran lamang, no? Tumayo kayo. Ipakita nyo sa taong bayan na kahit pa sindakin kayo ng gobyernong ito, ay maninindigan kayo sa inyong mga sarili na hindi kayo dapat hawak sa liig ng estadong ahas. Kung kayo mismo ay nasisindak, ano na lang ang taong bayan? So meaning, the fact na kayo ay nag-delete, kayang hawakan ang inyong mga itlog na kasing laki ng tiki, na katulad ni Kuting. Saan pa ngayon sasakdal? Tama ba? Sasandal. Sasandal ang taong bayan sa tamang pamamahayag o makatotohanang balita. Kung mismo tinawagan kayo, this is a revelation, di ba? Kung mismo tinawagan kayo ni Chavez para ipa-delete ang inyong post regarding dito na wala naman kayong sinabi na it's confirmed that the document is saying na si Kuting ay what? Si Kuting ay addictus benedictus. Sabi nyo nga, purportedly, allegedly. You know what I mean? So kailangan nyong tumayo sa inyong mga paa at masabi sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Hindi yung ganyan. Thank you. Andi pa si Sir Jason. Hi, sir. Thank you for your beautiful words. Thank you. All right. Crisostomo Ibarra. Nasaan si Sisa? Thank you palangga. You always tag me. I love you for doing that. Pag-share. Maria Socorro Mea. Lahat kayo, alam nyo, lahat kayo, naalala ko yung mga pangalan ninyo. But I cannot just reply kasi ang dami nyo, ngaraglagi ang lola ninyo sa pagkikipaglaban, mga palangga. Sino ba si Chavez? Para maintindihan ninyo. Si Cesar Chavez ay Presidential Communications Strategist na nilagay ni Kuting Jr. Under siya ng presidente, ng Presidential Communications.
Inutusan ni Tambalisa ang Presidential Communications ni Bukangkang at ni Cheloy Jotok na ipatrabaho kay Cesar si Daily Tribune para i-take down ang post. See? Paano ko nalaman yan? The puting ahas is working for you guys, para sa Pilipino. Tinawagan, pinadelete. Wala namang sinabi si Tribune na ito ay katotohanan. Nirepost na lang at sinabi niya, allegedly, Maharlika posted this, da-da-da-da-da. Natakot. Baka magurgur. Pinapakita ko po sa inyo ang litrato ng katotohanan. Ang nangyayari sa inyong bayan. PH Balita, how are you Palangga? Pinapaharap ko sa inyo, pinapagising natin, tinistimulate ang mga billions of neurons natin dahil mga Palangga, yan lang ang yaman natin. We don't have billions of money, but we have billions of neurons to speak up, diba? To fight for what is right, at para tignan na ang presidente ninyo ay niloko ang taong bayan. Betrayal of public trust, na ang nagpapatakbo ay hindi siya dahil sinusubuan lang siya ng pulburon, si Lisa at si Tambaluslos ang nagtatrabaho. At yan po ay coming mismo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sukang-suka na, mga kababayan. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi kayo mag-speak up, again, sabi ko sa inyo kagabi, kayo, tinataningan ko kayo, tinataningan ko kayo. I'm giving you hanggang, sabi ko, huwag natin paabutan ng Pasko. Kayo lahat na mga Palangga. Pag hindi kayo nagsalita at hindi kayo nakisama sa ating mga pagtitipon para magbitbit ng karatula na pulburon test, speak up. Pagdating ng Pasko, bibili ako ng pole. Hindi na ito ang maririnig nyo sa akin. Pole dancer na ako dito sa bahay. Ay, nako, kidding aside. O, artista na lang ako. Wag mo ako materi-teri. I can do that. Acting na lang gagawin natin. Relasyon? Querida? Kabit, number 2, mistress, relasyon. Are you chuk-chucking my husband? Ay, yan ang gusto kong gawin everyday, punyeta. Diba? Gusto ko may ka-actingan. Yan ang gagawin ko talaga sa December. Pag hindi pa kayo nagsalita, yan ang gagawin natin. Wala na dito mga politika. Kaya kailangan tapusin na natin sila. Kaya wag nyo akong materi-teri. Terry, magsalita ka na. Bukelya mo na to, Terry. Total, sinigra naman yung buhay mo. Ako sa'yo, Terry. Alam, baka gurgurin si Terry. Kawawa naman to si Palangga. Si Maria, kuri-kuri. Maiko, tiba sa buli. Anyway, you know what I mean. Sino yung sinasabi ko? Yun yung kasama ni Kuting nung time na, ulitin natin, isa namang kapapel na sa buhay ko dito. Ba't nadula na naman to? O pinagtatapong ko na? Ay, ito pala. Yung nag-inhale ng substance. White substance. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Huwag nyo nang paabutin ng Pasko si Tambalisa at si Kuting dahil binaboy niya kayo. Ignore the dugyots. Block them and report them. Yeah, you block them and report them. Kasi sila ang nagre-report din sa inyo. Di ganti-ganti lang. Nare-report nila, ayan pala, bago ako umalis. Yan ang utos ni Lisa Tanas ng Presidential Committee. Lahat sila, na lahat ng mga nagsishare ng ano ni Maharlika, ng mga kung ano-ano mga post, not only ni Maharlika, lahat ng mga nakikipaglaban, ay pinapareport para hindi na daw po makita ng taong bayan. Yan, imagine nyo, vlog natin kagabi, pinatunayan ko sa inyo na totoo ang silent gag order sa mga pulis, sa mga sundalo, na binagbawalan sila gumamit ng telepono, lalo na special mention na manood sa Facebook. See? Confirm. Ayaw ni Lisa Tanas ng gobyernong ito, dinidiktahan, sinusupil ang karapatan ng mga bruskong-brusko at mga magagandang men and women in uniform natin kung ano ang panonoorin nila. Ayaw nilang manood ng mga political na ganito kasi magigising ng gusto. And I don't think na kahit pigilan nyo, nagpalabas si Marbil ng kaletsihan niya, PNP chief, yung bago PNP chief, ay mapapatinag